beloved Pastor Kirsten Ferriol and one of her converts in the recently concluded Saved, Healed, Delivered Tour, Home Free Global Crusade, Manila. Our beloved brother in Christ, Brother Larry Sultan. Good morning, Pastor Kirsten, Brother Larry. Good morning. Good morning, kapitbahay. Good Good morning, morning. Paul. Good Pastor morning, Kristen. siya. And of course, good morning po, Praise God. Apostle. Good morning, Presbyter Tess. And sa lahat, good morning. Praise God, Brother This time, Larry. ayan, pwede mo bang i-greet Brother Larry ang ating mga kapitbahay kasi Yes. ang tawag natin sa ating mga viewers. That is true. And of course, our beloved apostle. Magandang adlaw sa mga taga-Bacolod nun. Ari ko diri subong sa Maynila sa Home Free Global Crusade at pasalamat gid ko sa inyo nga ari ko diri kag kamusta ka mo Wow. dira. Subong nga adlaw ari ko diri mag-interview sa worship para sa Ginoo. Praise the Lord. Wow, At praise yun po, God. itatranslate ni Brother Paul. Yes. Pakitranslate din po, Brother Larry. Ano ho ang ibig sabihin nito? Again, by the way, ito ay Hiligay nun ba? Ilonggo. Ay, Ilonggo. Okay, can you translate in Tagalog? Good morning everyone. Wow, praise God. Nandito po ko ngayon sa Home Free Global Crusade. Praise the Lord! Praise God. Ayan, masaya po ko ngayon dahil Praise God. nandito po ako sa harapan ngayon. Sa interview kasama po si Crystal Pastor po. Wow, praise God. Ayan. Thank you so much, Pastor Kirsten. At dinala niyo po, sinama niyo po sa atin ang ating bagong believers of Christ, si Brother Larry. And gusto namin malaman, Pastor, paano kayo nagkaroon ng connection ni Brother Larry? Yes. Good morning again. Good morning. Sa biyaya po ng Panginoon, this home free, hindi ito biglaan na, Yes. okay, we have home free Manila, Mhm. tapos all of a sudden invite. Sila yung mga youth ng Marikina na next gen pa lang, they are already invited sa Okay. home free. Malagasang. Yes, in Malagasang. Alright. And then, alam mo naman ang kabataan, Yes. right? Ang social media, laging post sila ng Yeah. post hanggat sa marami nang naging curious na kabataan ng Marikina. Right. And so, mas mabilis mag-invite this time. Yes. So, from there, I invited si Teacher Paul. Teacher Paul. Yes, Teacher Paul and si Hasty na sila rin yung mga kasama ko sa Next Gen. Alright. Grupo lagi sila. And Alright. then, they attended nung Saturday at doon din na-baptize si Brother Larry. And then, attended nung Sunday as well. And then, biyaya ng Panginoon, talagang tuloy-tuloy siya. Tuesday kagad, he was able to go to Bible study here in Marikina. Unang-una pa siya. Unang-una, wala pang tao sa ano. Sabi niya, Pastor Kers, bakit ganito? 6 o'clock na wala pang tao. Kasi nasa Cavite tayo. And then, nung Sunday worship, biyaya ng Panginoon, they were also there in our worship. Praise the Lord. At yun ang naging kwento. So, paano naman nangyaring gumawa ang makapangyarihan sa'yo, Brother Larry? And ano ba yung pinagkakaabalahan mo right now? Yes. Yung life mo before you met the Lord? Ayun, nung first kasi as student, so, yung routine ko Oo, talaga. naka-ID pa tayo and praise God. Yes, hindi halata Yes. students. Yung routine ko po talaga is yung school, then bahay. Alright. So, praise God kasi, sila ni Sir Paul, yung mga proof po namin dyan sa pamantasan ng Suda Marikina po. Alright. Sila po Elmar. talaga yung may mga connection po sa amin sa students. Okay. So, as a teacher po, syempre, ayaw po nila na napapabayaan po yung mga students. So, lagi po nila kami kinakamusta. Okay. Yes. Then, after po nun, yun nga po, may mga connection po siya sa kaila. Yung mga alumni po namin, sila Hasti Gagarin po. Sila po yung mga Shout out. mga kabrother Yes. po namin sa MYC, ang pa sa Marikina City Youth Movement. Okay. Then, after po nun, ni-reach out po ako noon nung bago po mag-Saturday ng January 17. Okay. Ni-reach out po niya na may Home Free Crusade daw po na event dito Yes. po sa Luneta Park. Kaya po, sabi ko po ipupursyo ko po or yung i-grab yung opportunity Yes. na
mamimit ko rin po yung mga, kasi nag-meet po kami ni Pastor Kirsten Ferriol po nung nag-share po siya sa amin sa YUMS po sa PLMAR ng Love Guidance Can Waits po. So, nag-speaker si Yes Pastor po. Kurs. Yeah. Okay. The last time you posted, Pastor Kirsten. Alright. Yung pala yun. So, Doon po kami- that's the topic of Pastor Kirsten. Opo. Okay. Doon po kami nag-first meet. Then after Alright. po nun, praise God kasi nung pagdating po namin sa Luneta, Yes. ayan, I was so him din po. Dahil sabi ko, praise God kasi yung connection po namin is hindi po talaga nawawala. Kumbaga, si God po Spontaneous. talaga. Yes. Yes po. Yung presence po talaga ni God sa amin is lahat po ng may mga ano po namin sa Yes. about religion. Tapos doon po, naging connect po lahat. Alright. Yung praise God po na, doon po sabi ko po, may mga realization, tuloy-tuloy na po siya, sabi Yes. ko. Nung nag-speak na po si Apostle Jonathan, Yes. hanggang sa sabi ko, I realize na, ipo-pour siya, magpapabaptize po ako that time. Okay. So, January 17, you attended Home Free Global Crusade through our beloved Pastor Kirsten Ferriol. Yes. And by God's grace, before that, may encounter na tayo kay Pastor Kirsten. Yes po. And paano natin masasabi na magkaroon tayo ng commitment in terms of attending the Home Free Global Crusade? Nagkaroon ka din ba ng pag-anyaya pa sa iba po mong mga classmates during that moment? Or paano yung nag-encounter mo with the Home Free Global Crusade naman na pag-attend? Actually, ako lang po talaga is na-invite. Kumbaga, yung nag-reach out po sa amin, yung head leader po namin sa Okay. EYCM, yun po si Hasti. Alright. Yes po. And Then after po nun, sabi ko, for sure, sasama po ako Yes. that time. Kasi yung ano niyan po niya is church lang po eh. So, I'm not encouraged na sabi ko, Home Free Global. Event po pala siya for worship. Alright. Ganon. So, I don't any idea po. Then Yes. after po, pagdating ko po doon, so ganito po pala yung ano. Praise God. Tapos hanggang doon ko po na-experience yung presence po talaga ni God sa worship po. Yes. So January 17 Yes. that time, ano? What part of the Home Free Global Crusade touched you the most? Yes. Actually, yung message po talaga ni Apostle Jonathan. Praise God. Yes. Kasi, nung nag-message na po siya, doon na po kasi talaga nagsisik in lahat ng mga problem and struggles po last year eh. Kumbaga, yung mga, habang nagme-message siya, doon sa sarili ko, may mga realization ako na ano yung mga pangyayaring hindi maganda. Okay. Tapos hanggang sa sabi, you came forward to get baptized. Hanggang doon po ako nag-forward po ako. Naglalakad po ako bang umiiyak po ako noon. Kasi sabi ko po sa sarili ko is matagal ko na po siyang talagang gusto ko pong magbago. Okay. Kasi actually ako kasi tao na kilala po talaga is is part of LGBTQI community. Ganun. Alright. Yes. So, it means, nung Saturday, ay like long hair? Yeah, Like on screen. Actually, Yeah. Okay. Nakadress ayan, yes. Okay. Ako po yung naka-orange. Yes. And Alright. nakuhanan Nakadress din siya. siya sa video highlights natin if na-send ba sa atin. Kahit mahaba ang hair, nakadress, but the way you worship the Lord is Amen. very genuine. Literally. Praise God. I want to be honest. Yeah. Yung Saturday, he was wearing a dress. Yeah. And meron siyang 2 clips here. 2 clips. I really thought he was a girl. Okay. Okay. I really thought he was a girl. And the way he Yeah. speaks, right? Yeah. Diba? Parang, I actually don't have an idea Okay. na he was transgen until sinabi sa akin after Okay. he got baptized. And it was truly life-changing. Amen. Kasi right Amen. after Yes. the baptism, he could have worn the same dress. Oh, yeah. But anong ginawa mo? After po na nung nabaptize na po ako is very historical po kasi siya. Nung nilubog na po ako sa water, sabi ko, sabi ko, ang gaan po ng pakiramdam na nawala po lahat ng mga problems Bigat. and yung bigat po. Then after po, nung nasa dress resume na po ako, paglabas ko po, yung sinuot ko na pong damit is, I am the child of God na Oh, po. Yes. wow. Kumbaga, I'm not wearing a dress na po talaga na Yes. naka-white na po ako, then shorts na black. Then after po nun, sabi ko po, ano po kay Pastor Kristen po na,
sa Sunday po ulit, magpupunta po kami ulit. Praise God. He really feels that you are now a new creation Yes. in God. And a child of God. Yes. Part of Dahil the family. mismo sa message ni Apostle, sinabi mo kanina yung hindi ka na yung dating ikaw. Why? Gaano kabigat yun para sabihin mong, finally, pinalaya ako ng Panginoon? Yes. Anong part, specific message or meron kang narinig na nasabi ba ni Apostle sa message niya? Doon po ako nag-seek in po talaga sa He was changed kung ano po yung Yeah. nararamdaman ko po before. Kasi Okay. po, yun nga po, sa transgen nga po, Oo. na long hair, ganun. So, Yes. yung way na act po yung mga tao sa akin is formal naman siya, pero Yeah. did not respect talaga kung who I am. Yeah. Kumbaga, yung pagkasabi po ni Apostle na ipakita mo kung ano talaga yung nararamdaman mo, kung ano talaga nagsisik in sa'yo, Yes. yung sa puso mo. Doon po ako sabi ko, I was changed na po. Gaya po ng, Yes. Praise God. yes, Praise God. after po nung Sunday, then pag po ako ng 2 days, then I tried AI. Yes. Okay. First po talaga Because, First po talaga nun, I tried AI na kung ano ba yung look ko na boy. Okay. Alright. Then after po nun, sabi ko, bagay naman po pala siya. Okay. So, that's specific about your sexuality. Yun yung na-realize mo na, bakit ganon? Bakit biglaan kasi, very instant yung change, yung transformation sa'yo. Ano ba yun? A night? Bakit ka nag-search sa AI kung ano? Kasi may mga po ako, yung naka-curious baga. Okay. Kung ano talaga yung look ko na boy ulit. Kasi before po kasi since elementary hanggang na-graduate na, high school graduate na, ngayong K-12, sabi ko, gusto ko po na I was changing my life kung Okay. ano po yung ipapakita ko po in public. Yes. Kasi kilala po ako na transgen po na Yes. mas long hair Cross- talaga since before. cross-dresser. Yes po. Kaya sabi ko po nun, ipapakita ko na po kung ano Yes. po talaga yung nararamdaman ng puso ko. Yes. Kaya, ayun po, nagpa-boycott, tas ipapakita ko po in public Yeah. na I was changed po talaga in God. Yes. The Lord. And kita ko din doon sa profile picture mo right now. Yes. By God's grace, literally, you are literally transformed by the Word of God delivered by our global evangelist, Apostle Jonathan S. Ferriol. And this time, after din ng Home Free Global Crusade na pagdalo mo, kinalingguhan, like last Sunday, you were here as well. By God's grace. And then during the offertory message ni Pastor Kirsten, biyaya ng Panginoon na pakilala ka sa congregation. Wow. And Praise God. unahan kayo Yeah. kasama with your friends as well, I think, ng PLMAR. Yes. Some of the students ng PLMAR. Ngayon, paano mo nararamdaman yung pagtanggap ng PMCC Fourth Watch at pagmamahal sa iyo ng buong iglesia? Actually, I'm so grateful and thankful po talaga. Super blessed. Kasi, kitang-kita naman po sa mga pictures and posts ko po Yes. nun sa social media na yung first Saturday po talaga, ayun, kilala po na cross-dresser po ako nun. Right. So, grabe po yung over-welcoming po ng Home Free Crusade. Praise God. Kasi kilala po yung Home Free Crusade na sa Christian eh. Yeah. Kasi, di ba, may mga like LGBTQIA+ na talagang ibang mga pag tinitignan po nila yung tao is ganito po ganyan. So, Yeah. tumitingin po sila sa Physical. physical. Panlabas. Yes. Oo. So, sabi ko po sa Home Free Global Crusade nun, sabi ko, grabe yung presence ni Lord. Kasi, hindi po nila ako tinakwil. Kumbaga, Praise God. itinanggap. Kung sino ka man o ano man yung anyo mo at ano man yung religion at kasarian, talagang tatanggapin ka po nila. Tapos, hindi po sila yung like na babaguhin ka po agad. Nasa sayo po yun kung Yes. paano mo i-concretion, kung paano ka baguhin ni Lord. Right. Ganun. And Pastor Kirsten, how did you guide Brother Larry sa kanyang journey? We can say na journey na like literal from rebirth in Christ ng Imus Cavite up until now ng January. You are with him and the rest of the students of PLMAR. How did you guide our students, particularly Brother Larry? Napakahalaga talaga yung social media. Oh yeah, Oo. right. Kasi, Oo nga po. actually,
there was a time that I really, parang medyo nag-ano muna ako, detox from social media. Pero doon ko na-realize kung gaano ka powerful ang social media. Because every time you share Yeah. the words of God, every time you share the captions of Apostle, it's like you're already proclaiming the good news. And yung mga ganong paraan na nakikita ng lahat na ay ito pala yung home free, ito pala ang fourth watch, ito pala, you're already opening a lot of doors of opportunities for the world to see, to be able to be open to Christ. Yes. And alam mo, meron akong isang isang ngayon lang, I think Saturday, medyo nalungkot ako. Kasi doon ko kasi 'di ba I had Facebook detox. Yeah, opo. Tapos saka lang ako bumalik nitong like Recently January. lang po, no? Yeah. Oo nga, dahil sabi ko, paano ko kaya sila maaano Very rich. kung Oo. out ako nakaano Yeah. ko. So I tried to to activate the account. Yes. Tapos yung inactivate ko siya, may mga friend request. Okay. And then in-answer ko, accept. Yeah. Tapos doon sa sabi niya, Pastor Curse, ka pala? Pastor ka pala? At sa Alright. home free ka pala? And yung kay Thea. Okay. Like, ako na rin ay Christian. Right. So, ibig sabihin, doon mo makikita Yeah. na how powerful social Definitely. media People observe is. you. Yes. Sabi ko, meron pa kaming next home free. Marikina, Yeah. invite kita. Yes. So Yes. ngayon, alam nyo, I really believe in everything that the apostle is saying. How Right. powerful it is. Home Free Global Crusade. It's not just on-site. Right? It's also online that we are moving people. Yes. So ngayon, we are getting ready because we know a lot will still be done this year. And we are just starting. It's just 2026 Yes. January. And Yes. Marikina is next. And alam mo ba, na meron na kaming group ngayon. Wow. Praise And we God. are Unity. preparing. Para Praise sabi God. ko, gusto ko yung Wow. youth ng Marikina ang mag-unang parang mag-fill Yes, Livia. ng ating Home Free Marikina on April 3. Praise the And we Lord. are preparing. And alam mo ba, marami sa kanila ay gusto magpabaptize on April 3. Pero I'm Praise trying God. to still convince them that now is the Yes. day of salvation. Right. Pero, Yes. sabihin, the Lord is working. Amen. He is working mightily. As long as nandun ang ating pagkakaisa, we believe in our leader, our apostle, the Matthew 24:14. Talagang Lord. everything will go into place. And And I have a lot of testimony Amen. Yes. no Home Free Crusade and even Apostle ay Yes. the testimony, hindi siya gaya ng na-offer to Rico. Yeah. Hindi siya yung leader na okay, we have Home Free, mobilize, no, he really has that heart Definitely. for every individual souls. And personally, Yeah. his heart, naaalala niya kung sino yung mga gusto. Opo yun. Diba? Yeah. Kasi, alam niyo ba, nung Friday, January 16. 16. So, we were already preparing for Home Free, the setup and Yeah. all, diba? That's the day before. Tumawag si Apostle. Sabi niya, Kirsten, alam mo, I invited Vice Chi. Yes. Achanka. Sa Home Free Right. Crusade. Alam mo naman ang Yes. history natin with, Yes. diba, Chi Atienza Yes. Rice and Shine 2 Definitely. years ago. Right. And I want you to invite Audrey Goriseta. Yeah. Sa Another PTV4 anchor. ng Yes. Rice and Shine. Sabi ko, yes po, Apostle. Ganun. And that was the day before. Yeah. So, and then, sabi ko, sige po, Apostle. Alam mo si Apostle, syempre nakaka-pressure. Alam mo ba, twice siyang tumawag sa akin Alright. to follow Follow up. up. Yeah. Nakamusta. And wala Opo. pang isang oras. Next tawag ulit, how is it? Apostle, he will try because he will be in Yes. Las Piñas. Pero sa So by biyaya, faith, opo. biyaya ng Panginoon nung Praise God. Saturday, Audrey Goriseta was there. Yes. And he was with his daughter. Yes. Yeah. And this is on screen. Denise. as well. Denise, Denise. yes. At alam mo, Wow. Nabautis mo. Denise, nung altar call, kasi ako pag ganyan, I let them freely say. Saka ko na lang sila iaano kapag, Yes. diba? Sabi, I want to be baptized. Wow. Praise the Lord. I want to be baptized without
without anyone asking, oh, do you want to go in front? No, I want to, as in talagang punta doon. And Right. can you imagine that yun ay, if Apostle didn't call, Yeah. would Denise be accepting Christ as her personal savior that day? Definitely. Right. And she did in worship. yes. She did attend Sunday. worship last Sunday. Praise Yes. the Lord. Kaya sabi ko sa Panginoon, our apostle is really the perfect model Yes. of evangelism, That of is true. discipleship. Tama ka doon, Pastor. Sabi nga namin, ang pinto ay create na ng Panginoon, pero si Apostle yung tagabukas. Para hindi Yes. na tayo maghanap pa ng susi kung paano babubuksan yung pinto. Everything. And imagine the life of Brother Larry, naging testimony din sa inyo as a pastor. Kaya maganda pong advice yan sa ating mga head pastors. Hindi lang po sa loob ng church pwede tayong gumawa ng community, but also outside. Lalabas lang talaga tayo. Tama rin yung payo ni Apostle. And to Brother Larry, right now that you are in the image of God, you are created now in the image of God, gaano ka nagpapasalamat na of all hundreds of thousands of youth here in the Philippines, isa ka dun sa binago ng Panginoon? Sobrang nagpapasalamat po talaga. First of all, sa Panginoon po talaga. Kasi Yeah. siya po talaga yung Amen. nag-create po ng instrument po sa mga tao. Right. Kumbaga, yung mga tao po na ginawa po niyang instrument, kagaya po niya ni Pastor Kirsten Yes. Ferriol po. And yung mga connections po, the other side, kumbaga sila po yung mga instrument na para po mabalik loob ko po sa Panginoon. And gayon din kay Sir Jay Yes. Soriano. Syempre, sa paggabay po sa akin noon, since first day po nung Saturday, sila po nagsiservice po sa amin, sa pagpunta po sa Luneta, din sa back home. Kumbaga, nandun po ako sa part na grabe yung papasalamat ko sa Panginoon kasi pinunta niyo po ako sa mga taong yung mafe-feel ko pong safe, kung saan po ako That's safe right. po. eh. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo na yan, Brother Larry, kasi in the LGBT community, nagiging part ang isang tao because he wants to have a family, something that will support him or her, yung tawag natin doon, support system. Yes. But hindi lang pala sa LGBT group tayo makakahanap ng ganon. And what your testimony is, nakahanap ka rin sa church. And- Praise the Lord. Right. And also, Brother Larry, I'd like to add as well that you are created in the image of God. Yes. And you are originally made by God to be a man with heavenly potentials and skills and gifted, and you are a gift to the world and to the kingdom of God. Praise the Lord. And right now, Brother Larry, Yeah. ano ang pwede mong maging message sa mga kagaya mo Yes. din na nasa panahon ng identity crisis because of many influences sa mundo na akala nila ganito sila, akala nila baka ganito sila. Yeah. But now, na-enlighten ka. And would you please share your message to them? Ang message ko po sa kanila is ipakita po talaga nila kung sino po sila, kung who you are, kung ano po yung nafe-feel po nila sa sarili po nila. Pero as a group of LGBTQ community, message ko po sa kanila is yung syempre, first is, yung ano po talaga yung presence ni Lord. Kumbaga, hindi po nila ilayo sa sarili po nila yung ano po talaga ng Panginoon. Kasi, the way kasi na tumulong ang Panginoon sa atin, kahit hindi po tayo mag-pray o talagang gagawa po siya ng paraan para sa atin eh. Siyang aabot Yes. mo. Tapos noon, yung after nun, gagawa siya ng paraan sa atin. Hindi niya tayo papabayaan kahit anong struggles o problem na mangyari sa buhay natin. Kasi siya po yung nakakaalam sa ano po natin sa mga struggles in life eh. Kaya ang message ko sa kanila is always pray talaga kasi ang pagpipray kasi hindi naman siya talagang kaugalian. Kumbaga kung He will you pray or Jesus kasi talagang gagabayan ka niya kung ano man yung papatunguhan mo sa buhay eh. Kumbaga, Yeah. Will be the light. Yes. Kaya tama yung kanta ni Thea na Come into the light, right? Yes. And what I noticed with Brother Larry is meron kahit he was lost for some time, pero yung heart niya, the Lord sees his heart. Oh, yeah. Ito na yung mga tupa ng Panginoon na talagang Totoo hinahanap niya. Oh, yeah. Because
I could really discern his spirit Definitely. even before that na hinahanap niya ang Panginoon. Yes. Ito na yung mga tupong, okay, I know my sheep, diba? Talagang ready na po, Yeah. no? Ready Yes. na yung mga, Yes. yung mga tupa, Yeah. ready na yung Yes. Ito na. harvest. That Talagang, you just need to have that evangelism opportunity Yes. for them to hear the call. yeah. Of God. Thank you for that, Pastor Chris. And talagang totoo, yung biblical na speaking na naka-ready na. Talagang yung mag-harvest na lang. Tayo na Yes. lang na magpapastor. And to Brother Larry, speaking of prayer, nasabi mo kanina, ano yung prayer mo ngayon sa Panginoon? Oo. Yung pray ko po sa Panginoon is, yun, guide po ako ngayon po kasi is magtatapos na po ako ng pag-aaral. Wow, praise So, the Lord. Praise the Lord. Yes, incoming college na po. Yung pray ko po always sa kanya is guide na hanggang makatapos ako. Kasi yun po yung achievement po na pinakamalaking achievement po sa buhay. Kaya Totoo yun. always pray him na, Lord, kahit anong mangyari, guide me. Kasi po sa buhay, kami na lang po yung sister ko eh. So, Okay. yes. Kaya, inaano ko po sa Panginoon lagi na kahit anong mga trials and struggle po sa buhay, yung i-guide niyo po kami palagi. Praise the Yun. Lord. And kahit kami, Brother Larry, napapansin mo, nag-stutter kami. Kasi hindi rin po kami makapaniwala sa gawa ng Panginoon, especially sa buhay ninyo. Amen. Na, grabe, no? Hindi, it's not It's Yes. not easy. He has to swallow his pride. Totoo yun. And he has to, the instant conversion, instant Oh, yeah. testimony, he was not ashamed. That's right. Right. As in, he was saying to the Bold, world, courageous as I well. have transformed. Yes. Christ is in me. Yeah. Yes. Totoo po. Alam mo, ang hirap din po na as a Christian, lumaki Yeah. din kasi ako na halos lahat from grade school, high school, hanggang college, meron tayong mga friends na part ng LGBT. So the struggle and the challenges as bilang Kristiyano ay paano tayo magiging accommodating sa kanila, magiging friends sa kanila na hindi tayo nagkakaroon ng mga barriers and hindi sila ma-offend sa ating faith. But again, thank you so much, Brother Larry, kasi pinakita mo na may pag-asa talaga and your prayer na i-guide ka. Kasi although marami tayong mga friends, marami tayong mga support system, pero iba pa rin yung pagtulong ng Panginoon. And because we feel, Brother Paul and Pastor Kirsten Yeah. right now, parang hinihingi ng Spirito ng Panginoon na we seal Brother Larry's testimony with a prayer. Yeah. So I think it's also a time for Brother Paul to pray for our Brother Larry. Dahil napakaganda ng testimony at ito din ay lahat po ng mga kapitbahay natin na nanonood ngayon or kung meron po kayong friends, meron po kayong family na this is also your prayer na sila rin ay madala natin sa Panginoon at maranasan nila yung save, deliverance, and transformation Amen. and healing na naranasan ni Brother Larry ay maaari po kayong sumabay sa ating short prayer ngayon. Yes. Praise God. At first, with our sincerity, the PMCC Fourth Watch family really accepting you and loving you for who Welcome you to are. the family And of welcome God. to the Praise family the of Lord. God. And we are so happy that Pastor Kirsten is the instrument of our God na maging kabahagi ka ng ating pamilya. And by God's grace, at this time, we'll pray for you. And samahan niyo po kami mga kapitbahay sa aming maikling panalangin na ito. Hallelujah. Glory to God. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po muli Amen. sa Thank malayang you, Lord. pagkakataon na kami ay makalapit sa iyong banal na luklukan. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kaibigan at ang aming mga bagong kapatid gaya ni Brother Larry na sa kahabagan at biyaya ay patuloy na tinanggap ang iyong ebanghelyo. Amen. Thank you, Lord. Tinanggap ang iyong salita sa pamamagitan ng aming minamahal na Apostle Jonathan S. Ferriol. Salamat sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin ng karunungan upang lartigit na maabot ang iba't ibang mga tupa na nakakalat sa sanglibutan ito. Salamat sapagkat ikaw ang naglapit sa amin sa patuloy na pagbabago ng aming mga buhay, Amen. sa aming mga paglilingkod sa iyo. Dalangin lamang namin, O Diyos, na ikaw ang tumulong sa amin, ikaw ang patuloy na umabot sa amin. Lalo tigit sa aming kapatid na si Brother Larry sa kanyang pag-aaral. Ikaw, O Diyos, ang magbigay lagi ng makalangit na karunungan. Bigyan mo siya lagi ng malayang pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, O Diyos.
maging patotoo po siya sa kanyang eskwelahan, sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Gayon din siya po ang maging instrumento ng higit na paglawak ng salita ng Diyos sa eskwelahang ito. Maraming salamat sapagkat siya, O Diyos, ay naging dahilan ng pag-accept ng salita ng Diyos at ngayon siya ay binago mo. Praise the Lord. Thank Tulungan you, mo Lord. lamang kami, O Diyos, na lagi siyang magabayan, lagi ding maipanalangin, samahan sa kanyang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat din sa aming minamahal na Pastor Kirsten. Amen, Lord. Sapagkat siya ang naging dahilan upang makilala ang aming mga kaibigan, Yes. ang aming mga bagong kapatid na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, may Home Free Global Crusade. Amen. Thank you, This Lord. is the greatest evangelistic endeavor in our time. Amen. Thank you so much for the revival in our time today. Maraming salamat sapagkat alam namin marami pang sasampalataya. Amen. Thank you, Marami Lord. pang maaabot ng iyong pangangaral. And we claim, we believe na patuloy na makakaroon higit na tagumpay ang gawain ito. Marami pa po ang tatawagin sa iyong banal na paglilingkod. Tulungan mo lamang kaming laging maging kaisa Amen. sa Lord. greatest evangelistic endeavor na ito. Maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you so much, Brother Thank you so much, Larry. Brother Larry. Praise God.